Hulihin niyo siya! Sino ka? Huwag kang magsalita. Hindi tayo makakaligtas. Nalason siya! Hindi siya makakalayo! Hanapin niyo siya! Tulong! Ito ang heirloom ng kwintas ng pamilya namin. Ang may hawak ng kwintas na ito ay ang asawa ng presidente ng Zhongxia Corporation at siya ang aking asawa. Magandang araw, Mr. Hu. Sabi naman talangginan, kailangan mo uwi ng 3 p.m. para sa arranged marriage. Ang may hawak ng heirloom na kwintas ng Hu family, siya ang asawa ko. 6 na taon na. Wala pa ba kayong nahahanap? Wala pa ba kayong natatagpuan? Mr. Hu, ikaw at ang misis mo ay unang nagkita 6 na taon na nakakaraan. Hindi pa ninyo nakikita ang mukha niya. Masyadong kakaunti ang impormasyon, kaya hindi namin siya matunton. Kung hindi pa siya natatagpuan, maghanap pa tayo. Gamitin ang lahat ng resources ng Zhongxia Corporation. Ipahanap niyo siya. Masusunod! Masusunod! Papa, Anong tawag mo sa akin? ikaw po ba ang papa ko? Ito ang pamana ng papa ko para kay mama. Ito ang heirloom ng pamilya Hu. Anong pangalan mo? Nasaan ang mama mo? Ako si Jiang Yan. Ang mama ko ay si Jiang Wanyi. Papa, kailangan ko ng tulong mo. Ano nangyari kay mama mo? Ano nangyari sa kanya? Kinukundi na siya ng tita ko. Pinipilit niyang mag-arrange marriage. Pumunta ka na. Tulungan natin si mama. Ano? Duming, mag-drive ka at samahan mo ko. Kunin natin ang asawa ko. Ikaw ba ang makikipag-arrange marriage sa anak ko? Jiang Wanyi ba? Wala akong oras para makinig sa mga walang kwetang sinasabi mo. Pakinggan mo ako. Kung gusto mo pakasalan ng anak ko, maaaring kailangan mong may bigyan ng 200,000 dowry at isang bahay na nagkakahalaga ng 2 milyon bilang kasal. Inakala mo ba na ang anak mo ay isang gintong butil? Gusto mo bang mang-agaw? Ikaw, mama siya. Anong klase kang magsalita? Ang anak ko ay isang gintong bato. Pakinggan mo ako. Kung walang dowry, okay lang. Ibigay mo na lang ang anak mong pabigat sa buhay mo. Ang anak ko ay hindi magiging sugaron na tatanggap ng ganyan. Imposible. Maghanap na lang kayo ng iba. At saan ka pupunta? Huwag kang magmalaki. Pakinggan mo ako. Ikaw na lang walang asawa at may anak. Pinipilit ko na itapon mong batang yan para sa kabubuti mo. Dapat noon ka pa naging asawa ko. Dapat noon ka pa nagkaanak ng batang lalaki. Bitawan mo ako. Mama, sinaktan niya ako. Walang yaka. Sinaktan mo ang anak ko. Huwag mong gawing biro ang anak ko. Pinapahirapan mo siya. Siguro gusto mong mamatay. Ang gusto kong mamatay ay kayo. Ang gusto kong mamatay ay kayo. Mama. Jiang Yan. At sinong may lakas ng loob na malakit sa kanya? At sino ka naman? Papa, ang gwapo mo. Wala kang kailangan malaman tungkol sa akin. Ang kailangan mong malaman lang, wala kayong karapatan magsalita ng ganun sa mag-ina. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para umalis. Ano? Bakit kami aalis? At anong relasyon mo sa buwisit na batang to? Bakit mo siya tinatawag na buwisit na bata? Humingi ka ng paumanhin kay Anan! Sinaktan mong mama ko! Anak, hindi ko ba nasaktan? Alis na! Anak, tara na! Umalis na tayo! An, hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka sa bahay ng lola? Hinanap ko po si Papa! Jiang Yan, tama na. Pasensya na po, Ginoo. Wala pong ama ang anak ko mula pagkabata. Kaya po, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Mukhang hindi niyo na ako maalala. At yung ama ng batang yan, nasaan? Patay na. Patay na? Dahil iniwan kami ng mag-ina. Kaya siya po'y pumanaw na. Ngunit Ginoo, hindi niyo po nasasagot ang tanong ko. Kilala niyo po ba ako? Nakikita ko ang iyong profile sa isang dating site at nakakuha ako ng magandang impression sa iyo. Talaga po ba? Pero, tulad niyo na laging may kasamang bodyguard, pwede pang makipag-date? Bodyguard? Anong bodyguard yung sinasabi mo? Kami po yung mga security guards dito. Ang Ginoo po kasi ay nagsabi na may nangyayaring hindi inaasahan. Ngayon po, mukhang okay naman. Kaya kami po aalis na. Mukhang malaki ang posibilidad na nung panahong yun, si Wanya ay naghanap sa akin. Kaya't kailangan ko munang itago ang aking identity. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay.
Hindi ka ba nasaktan kanina? Wala po. Salamat po sa tulong kanina. Siguro mag-usap muna tayo. Hindi na po. Hindi na po ako interesado sa arranged marriage. Ayoko muling magdusa si An-An. Ang pera ay magpaparamdam kay An-An na siya nagawa ng mali. Ang ibig kong sabihin, handa akong maging ama ng bata. Handa akong tanggapin kayo. Kung hindi po niyo ako tinatanggihan, baka may sakit ka na hindi mo sinasabi. Hindi ka ba makakapag-anak? Wala akong sakit, pero yung mga matanda sa pamilya ko, laging pinipilit akong mag-asawa na. Ayoko din mag-alala sila. Kung hindi mo alintana, mag-usap tayo ng mabuti. Magpakilala tayo. Ako si Huyan Chen, isang karaniwang engineer sa Zhongsha Corporation. Kamusta? Ako si Jiang Wanyi. Itong anak ko, si Jiang Yan. Kadalasan, ako ang nag-aalaga kay Jiang Yan. Nagbebenta kami sa kalsada, pero yung kita namin, sapat na para sa pangangailangan namin. Jiang Yan, kamusta? Hello po, Tito. Pasensya na. Tulad ng sinabi ko kanina, nakita ko yung profile sa dating website. Kung hindi mo alintana, pwede na tayo magpakasal ngayon din. Bibigyan ko kayo ng tahanan. Ngayon na? Oh, maglapit kayo ng konti. Ngumiti na sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ko akalain na mag-aasawa na ako. Ng lalaki nakita ko lang isang beses. Yay! May papa na ako! Wani, An-An, sa loob ng 6 na taon, patawad sa mga hirap na dinanas niyo. Mula ngayon, bawat minuto at segundo, babantayin ko kayong mabuti. At hindi ko na kayo pababayaan. Oo nga pala, Mr. Hu. Pakiramdam ko, medyo familiar ang mukha mo. Baka nakita na tayo dati. Wala. Siguro dahil mukha lang akong karaniwan. Ang gwapo mo pa, tapos sasabihin mong karaniwan. Nakakatawa ka pala. Oo nga pala. Ito'y para sa'yo. Pasensya na at mabilis ko lang itong inahanda. Ang sing-sing! Ikaw pa ang naghanda nito. Ang ganda naman ito. Pero siguro, mahal ito, di ba? Hindi naman. Mga 100 o 200,000 lang. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Wanyi, alam kong dati mag-isa ka. Kaya't nahirapan ka kasama si Jiang Yan. Ngayon, andito na ako. Palagi kitang sasamahan. Umuulan na. Mama, parang may nakalimutan ka. Oo nga. Yung tindahan natin. Paalam, Mr. Ho. Jiang Yan, bilisan natin. Jiang Yan, umupo ka ng maayos. Mr. Hu, maghanda ka agad ng isang maliit na bahay at isang simpleng kotse. I-check mo rin kung saan nagtitinda ang asawa ko. Sige po, tara na. Marami akong utang sa kanilang mag-ina. Kailangan kong bayaran ito ng dahan-dahan. Jiang Yan, dadalhin ka muna ni Mama sa gilid para sumilong. Dalhin mo muna ang bata sa silungan. Kakarating ko lang. Sumakay ko muna sa kotse at hahatid ko kayo. Pero sobrang dumi ng damit ko. Madudumihan ito ng kotse mo. Hindi kasing halaga sa'yo ang kotse. Sakay na. Kayo pala, Mr. Hu. Salamat po pala. Magpunas na po kayo. Salamat. Oo nga pala. Saan nga pala ako matutulog ngayong gabi? Matutulog? Ibig mong sabihin, gusto mong manirahan dito ngayon? Oo. Mama? Mr. Hu, medyo late na. Baka gusto mo nang magpahinga at matulog. Wanyi, ngayong gabi, hindi na kita bibitawan. Mama? Andyan na. Mr. Hu?
Mr. Hu! Mr. Hu! Mr. Hu, natagpuan na din kita. May urgent na dokumento sa kumpanya. Kailangan mo agad bumalik sa trabaho. Hindi na ako babalik. Pwede bang ipadala na lang yung dokumento dito? Hindi na babalik? Mr. Hu, malakas ang ulan. Hindi ba't gusto mong samahan sila ng buong gabi? Sa mga taon na ito, marami akong utang sa kanila. Hindi lang ito isang gabi. Kahit na maghapon at magdamag akong magbantay dito, pakiramdam ko, hindi pa rin sapat. Pero Mr. Hu, tama na. Wala akong masyadong problema. Pwede ka nang umuwi. Mr. Hu! Mr. Hu! Tara na. Ang lakas ng ulan. Sana hindi magka-problema ang mag-ina ko. Bakit ang init mo? Baka nilalagnat ka. Ano ba naman to? Changyan, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Yan, Chen. Wanyi! 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 Jangyan! Jangyan, kumapit ka! Jangyan! Mr. Hu, ibigay na ang utos. Pag-ipunin ang lahat ng medikal na yaman ng pamilya Hu. Maghihintay ako ng 24 oras. Hindi pwedeng mawalan ng pagkakataon ng asawa at anak ko. Opo! Wanyi. Pasensya na. Sa loob ng 6 na taon, ikaw na lang mag-isang nag-alaga kay Jangyan. Siguro, sobrang hirap, di ba? Ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Changyan! 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 Wanyi, gising ka na. Nasaan si Changyan? Nasaan si Changyan? Huwag kang mag-alala. Nabawasan ang lagnat ni Jangyan. Nasa tabing kama lang siya at nagpapahinga. Ikaw naman, kahapon, parang nagliliyab ang katawan mo. Pati ang doktor nagulat. Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Ito ay tama lang na gawin ko. Siyempre, matagal na. Wala na nag-aalaga sa akin ng ganito. Siguro yung taong yun dati, hindi naman sinayang iwan ka. Pinagtatagol mo ba yung walang kwentang lalaki na yun? Siyempre naman hindi. Ang ibig kong sabihin, yung lalaki na yun ay isang gago. Hindi mo sana dinanas to lahat ng hirap na ito. Hindi ka naman katulad ng walang kwentang lalaki na yun. Kaya huwag ka nang ma-stress. O sige, tama na. Kakagaling mo lang sa lagnat. Matulog ka pa. Mama, anong ginagawa niyo? Mama, bakit ang pula ng mukha mo? Nagalit ba sa'yo si Papa? Jangyan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sasagutin ko lang saglit. Papa, favorite ni Mami ang maliit na cake. Kapag galit siya, bigyan mo lang siya ng maliit na cake. Okay na yun. Tinuturuan mo ba ako kung paano pasahin ang mama mo? Secret natin to, ha? Maasahan mong itatago kung sikreto mo. Magpahinga ka pa. Pupuntahan ko lang mama mo. Hello? Wani, bukas, karawan ko. Kailangan nandito kayo ni Jangyan. Maghihintay si Lola. Hindi na siguro ako pupunta. Alam mo naman, di ba? Na alam ko na hindi maganda ang relasyon mo sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman ang nandito bukas. Dapat pumunta ka, ha? Maghihintay si Lola. Opo, Lola. Kailangan ko bang sabihin kay Mr. Hu? Wanyi, narinig ko ang mga sinabi mo kanina. Pupunta ka ba? Bukas, may urgent na kailangan kong gawin sa opisina. Pero huwag kang mag-alala. Pupunta kami ni Jangyan. Pagkatapos ko, diretso akong pupunta doon. Okay, sige. Sasabihin ko kay Jangyan. Duming, bukas, pupunta kami ng misis ko sa kaarawan. Ihanda mo isang angkop na regalo. Ganito kaluhong kwarto. Magkano kaya ito? Oo nga, sa buong buhay ko, ito pa lang ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong klase ng lugar. Tito, tita,
Itong kwarto ay inyong anak na si Mengze ng pareserba. Sa mga nakaraang taon, kumita kami sa negosyo. Wala naman yun, hindi naman halata. Masasabi ko, si Sisi may magandang taste. Nakakita ng ganitong kagalang-galang na fiancé. Hindi tulad ng iba, nagkaanak na wala pang asawa. Talaga naman nagpinapahiyang pamilya namin. Oo nga. At saka, sa karawan ng lola, pumunta pa siya ng late. Wala talagang disiplina. Wanyi, bakit kasama niya yung maliit na batang yan? Sinama pa niyang bata. Buti na lang si Mengzi. Noong panahong yun, nakipag-iwalay siya at pinili si Sisi. Kung hindi, siguro kung hindi ang daming isusuong na pangit. Yung babaeng yan, hindi bagay kay Mengzi ko. Ang ganda-ganda ng lalaki ko. Hindi yan hiwalayan nung dati. Si Mengzi nakipag-hiwalay sa kanya. Hindi ko inisip na si Jiang Wanyi ay ganito kababa ang mukha. Iniwan na nga ako, tapos sinahabol pa ako dito. Talaga naman, ang tigas ng ulo mo. Go, Mengzi. Pakibawasan ang pagka-self-centered mo. Dumating lang ako para sa birthday ni Lola. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka sa daan ko. Bakit may kasama ka pang bata? Tapos ang yabang mo pa. Kung hindi kita pararaanin dito, anong gagawin mo sa akin? Jiang Wanyi! Siya ang anak ko. Hindi siya basta maliit na bata lang. Pumapatuloy ka pa sa kalokohan mo. Pagpeperasuhan kong bibig mo. Sinasabi mong hindi siya maliit na bata lang? Kung ganun, tawagin mo ang papa niya. Ano? Hindi mo kayang gawang ipakilala siya dito? Masamang babae, may papa ako. Tatawagan ko siya ngayon. Papupuntahin ko siya dito para disiplinahin ka. Ito ang financial report nung nakarang buwan. Hello? Papa, inaapi kami ni Mama. Pumunta ka agad. Ano? Agad akong darating dyan. Maghintay kayo ni Mama mo. Ipagbigay alam, lahat ng mga gawain ng kumpanya ay ititigil. Kailangan ko makarating agad sa karawan ng lola ni Wanyi. Opo. Darating agad ang papa ko. Hindi kayo makakaligtas sa kanya. Ibig mong sabihin, si Jiang Wanyi ba naghanap sa'yo ng mura na papa? Sa mga kondisyon niyo? Naghanap pa kayo ng kapalit? Wanyi, ano bang trabaho ng asawa mo? Bakit hindi mo siya isama? Ipakilala mo siya sa amin. Baka naman hindi mo kaya ipakita. Mahalagang papa ko. Isa siyang membro ng Zhongsha Group. Ang Zhongsha Group ang pinakamalakas na kumpanya sa Jiangcheng. Kaya tawagin mo na agad. Ipalam sa lahat ng bawat isa. Tama na. Magaling ang Zhongsha Group. Ano ba kinalaman ni Jiang Wanyi dito? Na para bang asawa niya ang CEO ng Zhongsha Group? Sa kondisyon niya, malabo. Baka makita lang siya ng pangit at mahirap na gwardya. Tama si Sisi. Kung hindi, si Jiang Wanyi, bakit hindi niya nilabas ang asawa niya para makita naman namin siya? Siguro naman ay hindi kayang makita ng iba dahil pangit. Ngayon, baka hindi na makapasok. Baka iniwasan siya ng gwardya, parang pulube. Baka pinagtulakot siya palabas. At sinong pinagtulakan sa labas? May problema ba, Wanyi? Papa, dumating ka na! Ito ang asawa ni Jiang Wanyi. Ang gwapo naman niya. Mukhang mas magaling pa kaysa asawa ni Sisi. Para mas mabigat ang dating. Mukhang nabulag kayo, ha? Mukhang ito ay isang magandang palabas. Pero wala namang silbi. Wala siyang karapatang ikumpara kay Mengze. Si Mengze ay kasosyo ng Zhongsha Group. Isa sa mga partner ng kumpanya. Sa putong ito pa lang, hindi mo kayang tapatan kahit ilang salin lahi. Tama. Ang pinirmahan ko ay si Manager Lu ng Zhongsha Group. Pagkatapos kong pumirma ng kontrata kay Manager Lu, ako, si Ge Mengze, ay magiging isa sa pinakamalaking tao sa buong Jiangcheng. Go, Mengze! Mag-ingat ka sa mga salita mo! Wanyi, hayaan mo na ako dito. Sabi mo, gusto mong pumirma ng kontrata kay Manager Lu. Kilala mo si Manager Lu. Kung alam mo na, dapat ay hindi mo kayang pirmahan ng kontratang yan. Anong sinabi mo? Sinabi ko na. Sabi mo, hindi ko kayang pumirma ng kontrata. Akala mo ba ikaw ang CEO ng Zhongsha? Isang salita mo lang, maaari mo bang tapusin ang buhay ko sa isang salita mo? Kapag dumating si Manager Lu, ngayon ipaparamdam ko sa'yo kung anong pakiramdam ng malakas na pagkatalo. Si Manager Lu ng Zhongsha Group ay nandito na. Manager Lu, dumating ka ba para pag-usapan ng kontrata? Gumingse, hindi ka marunong magpahalaga. Ang partnership ng Zhongsha sa'yo ay kansilado na. Ano? Anong sinabi mo? Kinansela ang kontrata? Huwag naman, Manager Lu. Pag-isipan mo ulit. Go, Mengze! Kailangan mo magtino. Wanyi, tara na. Jiang Yan, tayo na.
Mengzi, anong gagawin natin? Bakit ka ba nagmamadali? Maghintay ka lang. May reunion pa tayo sa paaralan. Balikan ko na lang lahat yan. Mr. Hu, paano mo naman nalaman na kinansila ang partnership kay Gumingze? Baka nga kasi, Oo, siguro. Nalaman ng boss ko ang masamang gawain ni Gumingze. hindi naman siguro. Hindi ako naniniwala. Ang boss mo ay hindi isang mabuting tao. Oh, sige na, sige na. Uwi na ako. Sandali. Umuwi na tayo. Pero sa bahay ko na. Sa bahay mo? Matagal na tayong kasal. Dapat nadalhin na kita sa lugar ko kung saan ako nakatira. Bakit? Hindi mo kaya? Tara na. Hindi naman ito isang pugad ng mga halimaw. Papa, Mama! Magkikis pa ba kayo? Ano ka ba? Maglagay ka na ng helmet. Pauwi na tayo. Let's go! Andito na tayo. Ito ang bahay namin. Ito ang mayamang bahagi ng Jiangcheng. Ang isang bahay dito ay nagkakalaga ng 2 milyon. Kaya mo bang pumili ng bahay dito? 2 milyon? Ah, hindi pa ganyan kamahal noon. Ang proyektong ito, ang boss ko ang nagpatayo. Naglaan siya ng isang unit para sa akin. Ganyan ang klase ng taong boss mo? Paano siya magiging mabait sa'yo? Siguradong may mga layunin siya. Mag-ingat ka. Siguro naman kaya ko. Isang tao na sobrang mahal ng pera, siguradong magiging mabait siya sa akin. Oo nga naman. Sige, ikaw na muna magdala kay Jiang yan. Sige. Hello, Lola? Pumunta na ako sa handaan, pero dahil sa ilang hindi inasahang pangyayari, nauna na po ako. Walang anuman. Ang lola mo na nagdesisyon para lang kayo makasama ni Jiang Yan at magkaroon ng saya. Ay, Wani, pupunta ng lola para hanapin ka. Ipadala mo sa akin ang lokasyon, ha? Ay, nako, tulong! Tulong! Mag-ingat ka, Lola. Okay ka lang ba? Ayos na. Salamat sa'yo. Iligtas mo ang buhay ko. Magaling yung batang yan. Gwapo pa. Mabait pa. Sakto sa anak mo si Wani. Talaga namang bagay na bagay sila. Iyo, ipapakilala kita sa isang babae. Yung apo kong babae. Ang ganda doon. Talaga namang napakaganda. Mabait pa. Pag nakita ko kayong dalawa, para kayong bagay na bagay. Nasa taas lang siya ng palapag na ito. Nagpapanik sana ako para hanapin siya. Lola, kasal na po ako. Pero sige, ihatid ko muna kayo. Tungkol sa girlfriend, kalimutan mo muna. Ikaw ha? Pag nakita mo yung apo kong babae, siguradong hindi mo siya malilimutan. Lola, kasal na po ako. At maganda rin po ang misis ko. Maganda siya. Sa puso ko, siya lang ang naroroon. Hindi ko na kayang tanggapin ng iba. Mr. Hu, Lola, magkakilala kayo? Lola? Magkakilala kayo? Lola, yung apo niyo po, siya po ang asawa ko. Asawa? Oo, Lola. Siya po ang asawa ko. Siya po yung manugang, si Huyan Chen. Ikaw? Ikaw pala ang manugang ko? Ito po ang bahay namin. Pumasok tayo at mag-usap. Ang saya ko! Kayong dalawa, hanggang saan na ang lalim ng ugnayan nyo? Anong ibig mong sabihin? Lola, bago lang kaming nagpakasal. So nagpakasal na pala kayo? Di ba't oras na para mag-asawa? Manugang, tanong ko sa'yo, yung peklat sa hita ni Wani, anong itsura nun? Alam ko! Ay, huwag kang ang sumali. Tinatanong ko lang si Mr. Hu kung nasaan. Kapag nalaman niya ito, may kapatid na babae ka na. Totoo ba, Mama? Magkakaroon na ako ng kapatid na babae? Lola. Sige na. Hindi na ako magsasalita. Kayo nang bahala. Lola, busog na po ako. Hayaan mong si Lola ang maghatid sa'yo sa kwarto mo. Hayaan mong isipin ng mama mo at tito mo paano kayo magkakaroon ng kapatid na babae. Sige! Tara! Lola, tiyang yan. Ilan ang kwarto natin dito? 2. Isa na lang ang natitira. Saan tayo matutulog? Magkasama tayong matulog. Hindi pa ako handa. Biro lang. Habang hindi ka pa handa, irerespeto ko lahat ng desisyon mo. Ngayong gabi, matutulog ako sa sofa. Basta wag lang ipaalam kay Lola.
So ganito pala ang pakiramdam ng kasal. Hindi naman pala masama. Ay, ikaw talaga, Jiang Wenyi. Nagpakasal ka na hindi man lang sinabi sa akin. Wala na ba akong lugar bilang best friend? Kasi bigla nang nangyari. Kasalanan ko na. Sige. Anong klaseng tao ba ang asawa mo? Kaya ka napapayag na magpakasal? Isa lang siyang ordinaryong tao. Pero magandang tao pa nga siya. Kaya dalhin mo na siya. Gusto ko siyang makita. Oo, bukas nga pala ang reunion natin sa high school. Dalhin mo siya, ha? Ako? Kakatapos ko lang marinig ng reunion ay si Guming ang nag-organisa. Kung ganun, hindi na ako pupunta. Huwag naman. Yung dati nating guro nag-request na makita ka. Di ba gusto mo siya? Pumunta ka na lang at mag-hi ka na lang. Sige, mag-hi na lang ako at pagkatapos aalis na ako. Nasaan si Lola? Inuwi ni Lola ang bata. Sabi niya kasi, para mag-enjoy tayong magkasama. Mrs. Hu, sabihin mo sa akin, paano ba mag-enjoy? May class reunion pa ako mamaya, kaya hindi kita matutulungan. Alis na ako. Pagkasabi ko na magkasama, umalis agad. O kang kailangan ko pang magsikap para mapasaya kita. Kailangan ko mag-effort para sa'yo. Doming, hanapin mo kung nasaan ang asawa ko. Pumunta daw siya ng reunion. Teacher Zhang, parang bumata ka ha. Okay lang naman. Teacher Zhang, ang tagal na nating hindi nakita, Teacher Zhang. Ay, si Mingzi ba yan? Siya yung pinakamayaman sa ating batch. Narinig ko pa, hindi lang daw siya kumikita ng milyon kada taon. Nagka-partner pa sa Zhongsha Corporation. Astig! Ay, mga luma kong kabatch. Huwag tayong magpaligoy-ligoy. Ngayong reunion na ito, dahil ako ang nag-organisa. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng gastos, ako ang magbabayad. Sige! Wow! Walang sinabi si Mengze. Talaga namang generous. Oh, si Jiang Wenyi. Nandyan na si Wanyi. Bakit pa kayo nakatulala? Umupo na tayo. Halina kayo. Naalala ko si Wanyi. Siya yung pinakamaganda sa school. Si Mengzi, dati nakipag-date kay Wanyi. Ngayon, ang girlfriend ni Mengzi. Siya na si Sisi sa pamilya namin. Sayang, hindi nakarating si Sisi. May kailangan lang gawin. Tungkol naman sa tinatawag ni school beauty. Ngayon, nagtitinda na lang sa night market. Hindi yata totoo. Parang naalala ko, si Jiang Wanyi, siya yung nanalo ng design award. Anong nangyari? Bakit ngayon ganito na lang? Siguro ngayon, pumunta siya dito para mag-imbento kay Mingze. Pumunta para magpakita ang gilas kay Mengze? Sa Mengzi nga pala ngayon, may kita na ilang daang libo kada taon. Hindi katulad ng mga tulad mo na walang silbi. Bakit ka pa nagmamagaling at minumura si Mengzi? Shen Shuang, tama na! Sumusobra ka na! O sige na, mag-lunch na tayo. Ang pagkain na ito ay para mabigyan ang lahat ng pagkakataon ng magkaalaman. Mag-order lang kayo ng gusto ninyo. Ang lahat ng gastos, ako nang sasagot. Sige, mag-order na kayo, Jiang Wanyi. Yung asawa mong mahirap. Siguro hindi kayang dalhin ka sa ganitong klase ng mamahaling restaurant. O baka ipatawag mo rin siya para makita niya. Ikaw, Mengzi, mukhang hindi ka pa rin natuto. Nung huling salo-salo ni Lola, ipinahiya ka niya. Hindi ka pa ba nasaktan ng husto? Jiang Wanyi, anong pinagsasabi mo? Yung huling nangyari, isang aksidente lang. Huwag mong sabihin na akala mo ba talaga bilog na lang yata ang swerte mo. Ay, mukhang si Jiang, ang sikat na school goddess natin, ay kasal na pala. Bakit hindi mo dinala ang asawa mo dito? Ipakita naman sa amin. Jiang Wenyi, bilisan mo at tawagan siya para pumunta. Tamang-tama, nandito naman ang lahat. Nagtatrabaho siya sa Zhongsha Corporation. Kasalukuyan siya sa... Hoy, Jiang Wenyi! Anong dahilan na naman yan? Baka ang asawa mo, natatakot na mawala ng mukha kaya hindi sumama. At sinong nagsabing hindi ako darating? Wanyi, pasensya na't nahuli ako. Oh, ito ang unang pagkakataon na pumunta sa isang lugar na ganito kataas ang klase. Kumain ka na lang ng gusto mo. Ako ang magbabayad. Wow. Wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Andito na ako. Jiang Wenyi, mukhang ang asawa mo, mukhang hindi nakakain dito. Walang kwentang hitsura niya. Pare-pareho lang kayong walang silbi. Talaga namang bagay kayo. Wala kang pakialam. Parang ikaw naman ang magbabayad. Maghain ka nga ng isang bote ng alak na ito. Talaga ng mga probinsyanong ito ay pumunta pa sa high class na lugar. Hindi naman marunong uminom ng red wine, white wine pa. Hayaan mo lang siyang mag-order. Kahit 10 bote pa, walang problema. Sigurado ka? Mag-order ka na.
Babayaran ko, walang problema. Pagbibigyan ko kayo para magkaalaman. Makikita niyo kung paano magtrabaho ang mayayaman. Sir, kapag nag-order kayo ng alak, hindi ito may babalik o mapapalitan at kailangan yung bayaran muna. Sigurado po ba kayong gusto nyong mag-order ng 10 bote? Oo, sige na. Anong tingin mo sa akin? Matagal na akong customer dito. Akala mo ba hindi ko kayang mag-order ng ilang bote? Ngayon na, kumuha ka na! Sige po, kailangan po nyong mag-swipe ng card. Ang buong halaga ay 250,000. Ano? Ang presyo ng isang bote ng alak, isang bote ay 25,000. In-order nyo ng 10 bote, kaya ang buong halaga ay 250,000. Naghahanap ka ba ng gulo, ha? Nag-order ka pa ng alak para linlangin ako? Gumingse, wala ka bang hiya? Ikaw na mismo nagsabi, 10 bote, 8 bote, ako na magbabayad. Ngayon, magpapanggap ka pa na mayaman? At sino dito may lakas ng loob para manggulo sa teritoryo ko? Guskian, may mga tao dito na kumakain ng libre. Ayaw magbayad. Gusto lang nila maghasik ng gulo dito. Nag-order ng 10 bote ng alak pero hindi magbabayad. Zhang Wanyi, sa pagkakataong ito, tignan natin kung magkakaroon ka pa ng ganitong swerte na may darating para tutulong sa'yo. Boss Kian, hindi ko iniisip na ikaw palang may-ari ng hotel na ito. Huwag mong ilabas ang aking pagkakakilanlan. Ay, si Mr. Hu pala ito. Swerte naman, dahil ikaw ang nag-order ng alak, hindi mo na kailangang magbayad. Ipapaserve na lang namin. Para bilang pasasalamat ko sa pagliligtas mo sa akin. Kailan mo naman iniligtas ang ganitong kalaking taong to? Bumili ako ng hotel. Tinutulungan siyang malampasan ang krisis sa ekonomiya. Pwede namang sabihin na nailigtas ko siya. Matagal na nangyari yon. Umuwi na lang tayo. Naalala ko. Di ba nag-apply ako sa iyo ng 5% off membership card dito? Di ba nag-apply ako? Oo! Tama. Mag-book ka ng pinakamahal na VIP room dito. Gusto kong magdaos ng isang magandang hapunan para sa aking asawa at sa kanyang mga guro at mga kaklase. Sige. Aayusin ko na. Teka, sandali lang. Hindi mo naman kailangan gumastos ng ganito kalaki. Walang problema yun sa akin. Kahit na yung membership voucher na yun ay mawawala rin naman. Sayang naman kung hindi magagamit. Sige na nga. Pagkisama si Gurun Zhang at mga kaklase, lumipat tayo sa ibang VIP room at magpatuloy doon ang reunion. At kayo naman, hindi na kailangang sumama. Para hindi na magulo ang reunion at magdulot pa ng inis. Sige, tara na. Umalis na tayo. Hindi ko pa naranasan ang mga VIP rooms dito. Narinig ko lang na tanging may mga kapangyarihan at mayayaman lang ang may karapatang pumasok. Pero dahil kay Wanyi, tayo ay makakakita ng ganitong lugar. Tara na. Mingzi, umalis na kayo! Lahat kayo umalis na! Huyan Chen, maghihiganti ako sa'yo. Hintayin nyo! Sir, sandali! Hindi pa po kayo nagbabayad. 10 bote ng alak, pati ng mga pagkain. Sa anong gustong paraan kayo magbabayad? Anong babayaran? Di ba sabi nyo libre ang mga alak na ito? Sinabi sa amin na si Mr. Huang umorder ng alak at ikaw na ang sasagot sa buong bayarin. Kaya dapat mong bayaran ng alak. Hindi ba't sinabi niya na siyang magbabayad? Siya ang singilin nyo! Pasensya na po, sir. Sinabi ko po sa iyo kanina na hindi pwedeng ibalik ang alak. Ayokong bayaran ng mga alak na yan. Hindi ako naniniwala na kaya nyo kaming pilitin na bayaran ito ngayon. Pumasok na kayo! Sir, ano nga po yung sinabi niyo? Hindi ko narinig. Wala. Magbabayad na ako. Isang pagkain tapos ginastos ko ang halos kalahating yaman ko. Zhang Wanyi, maghintay ka sa akin. Huyan Cheng, maraming salamat sa iyo ngayon dahil sa masayang reunion. Ako ang iyong sawa. Huwag mo na akong pasalamatan lagi. Ayos ka lang? Hindi ka ba magtitinda? Sasamahan kita. Bili na po kayo! Wanyi, magpahinga ka muna. Ako na muna. Sige. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Gusto ko rin. Teka! Hindi tama ang mga mata ng mga lalaki. Kailangan ko pang tingnan to. Ito, tingnan mo ito. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Mas maganda nga ito kaysa kanina. Kayo ba'y magkasintahan?
Talaga mga gwapong lalaki sa iba pa napupunta. Miss, ang alahas ng pamilya nyo ay talaga namang napakaganda. Tulad ng alahas na binili ko noon, yung style ng isang malit na designer. Medyo pareho. Yung designer na yon, sikat din sa international. Kaya lang, sobrang misteryoso. Wala nakakakita sa tunay na mukha niya. Kung ganun, ay saya ko naman. Tapos na. Sige, alis na kami. Bumalik kayo sa susunod. Siguro nagustuhan nila yung design. Bakit hindi niya tinuloy? Wanyi, narinig ko kay Lola na nag-aaral ka pa. Di ba nakakuha ka ng design award? Bakit hindi mo tinuloy sa field na yun? Matagal na nangyari yun. At saka mababa naman ang edukasyon ko. Sana kung makakapagtrabaho sa design ngayon. Naalala ko na ang Xiongxia Corporation ay may hiring para sa jewelry designer. Sa tingin ko, pwede mong subukan. Hindi ako pupunta sa Songja Corporation. Wanyi, alam ko na ayaw mo sa CEO ng Xiongxia, pero pangarap mo maging designer. At ang Xiongxia ay ang lugar na makakatulong sa iyo upang matupad ang mga pangarap mo. Walang dapat humadlang sa iyo. Walang ibang dapat magpigil sa mga pangarap mo, di ba? Tama ka nga. Wala akong dahilan para isakripisyo ang aking mga pangarap para lang sa isang bastos na lalaki. Wala siyang karapatan. Sige, bukas susubukan ko. Basta kahit na bastos siya, okay lang. Basta't masaya siya. Nagugutom ka na ba? Pupunta ako at bibili ng masarap na pagkain. Hello, Duming. Pagkagawa ng hiring para sa jewelry designer at i-post niyo agad. I-adjust ng qualification hanggang high school lang. Okay po, CEO. Oh, sige na. Ibababa ko na. Bumalik na ang asawa ko. Nandito ka na. Si Anna natutulog na? Ano to? Ano ito? Ito ang regalo ko para sa'yo. Isusot ko sa'yo. Anong tinatawanan mo? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Sobra pa. Gusto ko. Hanggang sa sobrang tuwa ko na nga eh. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na naisip. Anong tinitingnan mo? Ako na magbablower sa'yo. Baka magkasakit ka kung hindi matutoy ang buhok mo. Kung ganito sana palagi, sana ganito na lang. Magbibihis muna ako. Maliligo na din ako. Hello, Duming. Ang interview para bukas, pumunta ka mismo at ayusin ito. Hindi ako pwedeng magpakita. Opo, CEO. Nandiyan ba si Jiang Wonyi? Magsisimula ng interview mo. Kaya ko to. Hindi mahalaga kung magtatagumpay o hindi. Ang mahalaga ay huwag ko siyang mabigo sa tiwala niya sa akin. Kaya ko to. Andiyan na! Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang aking resume. Paki-review na lang po. Jiang Wonyi, 25 years old. Nagtapos ng high school. Kahit na ako'y nagtapos ng high school, pero ako... Ano bang ginagawa ng HR? Kahit ganitong klaseng basura, pumayag pa kayong magpa-interview. Sunod! Teka, sandali! Nakasulat sa qualifications niyo na high school graduate lang ang kailangan. Tapos hindi niyo pa tinitingnan ang mga design ko. Tinuturing niyo akong basura dahil lang sa mababa ang grado ko. Ano bang meron dito para pagtuunan ng pansin? Mga basurang papel lang to. Patawag ng security. Patanggalin niyo ang taong ito. Tignan natin kung sino ang mga has. Secretary Du, bakit ka nandito? May pinag-utos ba si Mr. Hu? Itong mga bobo na ito. Pakiusap lang. Sana sa susunod na qualifications niyo, iligay niyo ng malinaw requirements sa edukasyon. Hindi lahat ng mga taong mababa ang grado ay nais tawaging basura ng tulad niyo. Hindi lahat ng mga taong mababa ang grado ay nais tawaging basura ng tulad niyo. Sandali lang, Miss Jiang. Katatapos ko lang tingnan na yung design draft. Napakaganda. Kailangan namin ng mga designer katulad mo. Nais namin magkuha ka. Ang ibig mong sabihin ay, Binabati kita. Tinatanggap ka na namin. Pwede ka na magsimula bukas. hindi mo ba ako niloloko? Paano po magiging ganun? Ang galing-galing mo. Salamat po. Itong mga bobo na walang utak na to. Kung hindi ako dumating, pinalayasan nilang asawa ng CEO.
Kayong tatlo ay tinatanggal na. Kunin niyo na mga gamit niyo at umalis na. Bakit naman, Secretary Du? Kasi kayo yung mapagmataas. Ang mga katulad niyo, hindi nararapat magtrabaho sa Zongsha. Dapat mabilis kong ipaalam ito kay Huyan Chen. Check na matutuwa siya para sa akin. Asawa ko, nasan ka? Pupuntahan kita. Ikaw, nasan ka? Akong pupunta sa'yo. Bukas, darating ang CEO. Narinig mo ba? Pero hindi ko alam kung makikita natin siya. Baka naman hindi. Magpahinga ka na lang. Siya si Huyan Chen. Ang mga tulad natin, walang pagkakataong makita siya. Sino nga pala ang CEO niyo? Sandali. Sino nga pala ang CEO niyo? Si Huyan Chen. Si Huyan Chen? Kasal na ba siya? Wala pa. Isa siyang Golden Bachelor. Bakit? Gusto mo siya? Hindi. May sawa na ako. Pareho pala kayo ng pangalan. Buti na lang. Si Huyan Chen ay hindi yung matari at walang puso na aso. Nasa opisina na ako. Pababa na ako para hanapin ka. Mr. CEO! Hello po, Mr. CEO! Sandali lang po. Mr. CEO, sa wakas nakita din kita. Huwag ng CEO ang itawag mo sa akin. Malit na tao lang ako. Pumunta ka muna doon at kakausapin ko muna siya. Sige. Ang taong ito ay nakasuot ng high-end na suit. Sa buong Jiangqing, tanging mga pamilyang mayaman lang ang kayang bumili ng ganyang klase ng damit. Yung ganitong mayayaman na tao, bakit siya nagpapakumbaba sa harap ni Huyan Chen? Bakit siya tumutok at yumuko? Sige, aalis na ako. Huyan Chen, yung mayamang lalaking yung kanina, bakit ganun siya kabait sa'yo? Maging tapat ka na lang, magiging mahirap kung magtatanggi ka. Mukhang hindi pa rin tanggap ni Wanya ang aking pagkakakilanlan. Huwag niyang malalaman ito. Noong nagnenegosyo ako last year, iniligtas ko ang asawa at anak niya. Matagal na niyang gustong bigyan ako ng pera bilang pasasalamat. Wanyi, pagkatapos mong kumain, pumunta tayo ng mall. Kasi yung mga damit ko, paulit-ulit na lang. Sige, bibili rin ako ng 2 piraso para kay Jiang Yan. Wanyi, ako rin. Unang beses kong maging asawa at maging ama. Kung may mali man ako, sabihin mo sa akin. Magkasama nating ayusin to. Bakit bigla ka naging ganito ka-sweet? Akala mo ba ang buhay mag-asawa ay parang negosyo? Kumain ka na. Jiang Wanyi, walang hiya ka. Noong nakaraan, pinahiya mo ko sa harap ng mga kaklase natin. Ang laki ng kahihiyan ng ginawa mo. Pero ikaw, heto ka, masaya sa buhay mo. Habang ako, andito lang. Huwag mong isipin magiging masaya ka habang buhay. Pupunta muna ako sa cashier. Hoy, Jiang Wanyi. Ang laki ng Jiangcheng, tapos dito pa tayo magkikita? Ako ba'y sinusundan mo? Gumingse, wala ka bang kaluluwa? Umalis ka nga. Pakinggan mo ako, Jiang Wanyi. Dahil naglaro ka sa akin noon ng pagiging hard to get mo, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung makikipag-divorce ka sa gago mong asawa at magiging kabit ko, makakatulong ako para suportahan ka at yung batang kasama mo sa bahay. Sira ulo ka ba? Kung may oras ka, maghugas ka ng bibig mo. Huwag mo akong pahirapan dito. At saan ka pupunta? Huwag kang lumapit sa kanya. Ang bilin ko sa'yo, lubayan mo asawa ko. Akala ko naman kung sino. Ikaw lang pala. Siya, yung nilalaro na walang kwentang babae. Tanga ikaw lang nagago ang nagmamalasakit. Tumahimik ka! Mga ngipin ko! Pakinggan niyo ako. Sa teritoryo ko, hindi mo kaya maglaro ng ganun. Kung guguluhin niyo ako, magtutulungan kami para guluhin ang buhay mo. Pagkatapos nito, si Jiang Wanyi ay magiging akin na. Gumingse, tumigil ka na! Ikaw, na lalaking puro kasinungaling ang sinasabi. Kahit saan magpunta, wala kang respeto sa babae. At anong gagawin mo? Huling babala ko na to sa'yo. Huwag mong subukan sirain siya ulit. Ipaparamdam ko sa'yo kung anong mangyayari kung magpapatuloy ka. Lumayas na kayo dito. Jiang Wanyi, ngayon, tatawagan ko mga tao ko para turuan kayo ng leksyon at ang asawa mo mahirap. Tama lang na binugbog mo si Gumingse. Alam mo naman ang galing niya. Siguradong babalikan ka niya.
Ako ang asawa mo. Pangangalagaan kita at tungkulin ko yan. Siyang unang nagbitaw ng mga salitang hindi magaganda para sa'yo at kay Jiang Yan. Hindi ko kayang tiisin yun. Ikaw ay isang engineer. Hindi mo naunawaan ang buhay ng mga mayayaman at kung gaano ito kakomplikado. Ang mga bagay na ito, siguradong hindi ganun kadali. Huwag kang mag-alala. Kahit na maghanap ng gulo si Gumingze, may mga kaibigan akong malalakas at makapangyarihan. Ho, yan Chen, tama ba? May mga tao na gusto kong kausapin, sumama ka sa amin. Sandali. Anong plano nyo? Nag-report na ako sa polis. Huwag kang mag-alala, Wanyi. Wala akong magiging problema. Maghintay ka lang sa bahay. Babalik ako ng buo mamayang gabi. Pero, Maniwala ka sa akin. Umuwi ka na muna. hindi pwede. Ginagawa niya lang ito para iligtas ako. Kailangan kong maghanap ng paraan. Oy! Jiang Wanyi, mukhang nahanap ko ng mga tao ko at nakuha nila yung asawa mong mahirap. Siguro nahuli na siya. Gumingze, totoo nga. Ikaw ay walang galang. Jiang Wanyi, siya ang unang sumuntok sa akin. Tulad ng kasabihang mata sa mata, babalikan ko siya. Ano na? Magkano ang gusto mong pera? Magkano? Ang pera ay makapagpapagaling lamang ng aking sakit. Kung nais mong makasama ko, maaari mong pagalingin ang aking kaluluwa. Baka maaari kong isaalang-alang na patawarin siya. Walang niya ka! Naglakas loob kang sampalin ako, Jiang Wanyi! Dahil lang sa isang sampal mo, kahit na lumuhod ang asawa mo ngayon at magmakaawa sa akin, hindi ko siya papatawarin. Pati ang buong pamilya mo, wala nang araw ng kapayapaan para sa inyo. Ganyan ang mangyayari sa iyo, Miss Jiang. Ito ang kapalit ng pagtanggi mo sa akin. Maghintay ka na lang para kunin ang katawan ng asawa mo. Hello? Kailangan kong tulong niyo. Ang presidente ng Zhongxia Corporation ay nahuli ng mga batang hamog. Dapat ito'y kumalat. Paano ng mukha ng pamilya ho? Tara! Hawakan niyo siya! Anong ginagawa niyo? Mas matangkad ka pa sa akin ngayon. Salamat, Titulo, sa pagpunta dito. Walang anuman, mahal kong pamangkin. Hindi ko inaasahan na may ganito mga kaibigan sa ilalim ko ng mga hasmagtangkang magkidnap sa aking pamangkin. Magiging mahigpit na ako sa kanila. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko sila ng mabuti. Ang problema mong ito, Titulo, ayusin mo na lang. Tatawagan ko si Papa para ipagdiwang yung hirap pagkatapos ay ipagkailala ko ang iyong galing. Ikamusta na lang ako sa Papa mo. Sige, aalis na ako. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tumingin ka sa taas. Ikaw pala. Bakit ikaw yung mabilis pinalaya nila? Bakit natakot ka? Bakit ka natatakot? Akala ko ba matapang ka? Iniiwasan mo siyang paulit-ulit pero bakit ang yabang mo pa? Wala ka ba talagang takot? Ang pinakamalungkot sa tao ay nagbigay ako ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Lulaw, pakawalan mo na ako, Lulaw! Gumingzi, tama ba? Magbabayad ka para dito. Lulaw! Asawa ko! Nandyan ka na pala! Pinag-aalala mo ako! Wanyi, marumi ako. Hintayin mo ako maligo muna. Oh, yan, Chen. Dinala ko ng pajama mo. Bakit mo ko hinila dito? Natutulog na si Jiang Yan. Ayaw kong magising siya. May mga bagay na hindi dapat marinig ni Jiang Yan. Ano ang hindi kayang marinig ni Jiang Yan? Wanyi, pasensya na. Ikaw ay nabahala dahil dito. Kasalanan ko ito. Kung may dapat sisihin ako na lang. Yan palang tinutukoy mo. Eh ano naman? Wala naman. Gusto ko lang sanang sabihin na nag-alala talaga ako dahil sa'yo. Dapat mong bayaran ang aking mental na pinsala. Ano naman ang gusto mong kabayaran? Paano ko malalaman? Ikaw na lang ang bahala. Oo nga pala. Hindi mo pa nasasabi sa akin. Paano ka ba napalaya? Tumawag na ako ng polis. Wala pang balita mula sa kanila.
May kaibigan ako mula sa lipunan. May koneksyon siya at inayos ang lahat. Ang galing naman ng kaibigan mo. Kaya niyang huliin si Gomez dahil sa lahat ng ginagawa niyang kalokohan. Hindi mo naman siguro kailangan magbayad ng malaki, hindi ba? Wala. Lahat ay nasa kaso na ng kaibigan ko. Hindi ko rin alam ang detalye. Sige na, nandito na ako. Pwede ka na magpahinga. Pumunta ka na at magpahinga ka na doon. Kailangan mo pang magtrabaho bukas. Oo nga, unang araw ko bukas sa trabaho. Hindi pwedeng malate ako. Doming, kamusta ang trabaho ni Wanyi? Ayon sa inyong kagustuhan, naayos ko na para sa asawa niyo. May sarili din siyang opisina at designer ang posisyon niya. Bukas, maghanap ka ng tao para personal siyang salubungin. Kumusta naman ang sitwasyon ni Gumingze? Ngayon, nalugi na ang Go Group. Inaresto na din ang ama ni Gumingze. May sakit at nasa ospital naman ng mama niya. Si Gumingze mismo ay na-blacklist ang negosyo. Ang mga tulad ni Gumingze, madaling maging desperado. Tanggalin mo siya sa Jiangcheng. Masusunod po, CEO. Asawa ko, magtrabaho ka na. Magkita tayo mamaya. Maputi, maganda, mahahabang binti. Walang duda, siya nga ang asawa ng CEO. Miss Jiang, tama? Ako ang supervisor ng design department. Pwede po ba sumunod kayo sa akin? Ang floors na 28 and 30 para sa mga matas na posisyon. Nasa ika-30 floor ang CEO natin. Bilang mga intern, huwag basta-basta magpunta sa taas. Paano po ba makikita ang CEO? Napakarami ng gawain ng CEO. Hindi tayo makakakita sa kanya. Bukod pa ron, may sariling elevator ang CEO. Nasa kabila. Asawa ko? Anong ginagawa ng R&D department? Hindi makakuha ng kahit isang kontrata. Bakit hindi ka pa kumikilos? Bakit parang asawa ko yung nakita ko kanina? Yung asawa ko si engineer lang siya. Paano siya makakalabas mula sa elevator ng CEO? Hindi ba't may sarili siyang elevator? Pumunta siya mula sa elevator ng CEO? Ipapakilala ko sa inyo. Ang dalawang ito ay ang bagong designer ng kumpanya natin. Pakibati sila. Magandang araw. Ako si Jiang Wanyi. Sana maging maayos ang ating samahan sa hinaharap. Sige, magsimula na kayong magtrabaho. Paalam, alis na kami. Sige, paalam. Magpahinga ka na din. Sige, salamat. Hello? Andyan ka pa ba, asawa ko? Pupunta ako para sunduin ka. Sige. Oo nga pala. May gusto sana ako itanong sa'yo. Sino yun? Siya yung boss ko. Oo, Wanyi. Sabi mo may tanong ka, di ba? Ano yun? Nakita kita kanina. Kailan? Nung pumasok ako sa trabaho, nakita kita pababa mula sa elevator ng CEO. Nung mga oras na yun, ako kasi... Huwag ka na nga magpaliwanag. Alam ko na lahat. Alam mo na? Check na ikaw yun. Siguro naisip ng boss mo na masikip sa ordinaryong elevator, kaya pinayagan kanyang gumamit ng elevator niya. Oo, tama. Paano mo naman nalaman? Hindi lang ako matalino, kundi dahil ikaw mismo ang nagsabi na espesyal naman ang boss mo sa'yo. Huyan Chen. Ang gwapo mo naman. Baka naman may gusto ang boss mo sa'yo. Imposible. Grabe naman ang imagination mo. Sige na, umuwi na tayo. Si Jiang yan, andun na sa lola niya. Kaya makakapag-date tayo ngayon. Magsusuot lang ako ng panghugas. Hello, Nyanyan? Yaya, nagpadala ko ng maliit na regalo para sa'yo. Darating na yun. Tingnan mo pagdating, ha? Anong regalo yun? Bakit parang may sikreto? Baka dumating ng package. Puntahan mo na at buksan mo. Magandang araw po, pakisinom po ng package. Salamat. Singyan! Ano tong binigay mo? Yeye, isang buwan na kayong kasal, pero wala pa kayong honeymoon. Kailangan nyo mag-honeymoon. Kapag sinuot mo yung sexy na slipper na yan, siguradong hindi na siya makakabangon mamayang gabi. Hello? Hello? Sige, tapusin ko muna at maghugas ako.
Basta ako ay excited na magkatabi na tayo sa kama. Magkatabi na kaming dalawa. Pero bakit parang hindi pa siya gumagalaw? Wala ba siyang nararamdaman sa akin? O baka hindi siya makakapag-perform? Hoy, Jen, natutulog ka na ba? Oo. Nananaginip ka ata. Natutulog ka na nga, nagsasalita ka pa. Gumising ka na. Samahan mo ako at mag-usap tayo. Hoy, Jen. Kung sinuot ko na lang yung sexy pantulog, ano kayang mangyayari? Wani, ginugulo mo ko. Hindi. Matulog na tayo. Bukas, kailangan ko pang magtrabaho. Sino ka? Hinahanap ko si Yanchen. Ikaw bang asawa ni Yanchen? Asawa ni Yanchen? Oo. Siya ang tita ko! Ha? Tita! Ako ang tita niya. Ay, ang ganda ng batang to. Unang beses makakita ng mga magulang, hindi pwede mag-iwan ng masamang impresyon. Bakit ka nandito, ma? Narinig ko na kinasal ka na, kaya ako at si papa mo sumakay agad sa aeroplano. Para makita ang aking manugang at apo. Nasaan ang apo ko? Si Jiang Yan ay nasa lola niya. Wala pang alam si Wanya at Jiang Yan tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan. Kailangan mo magsabi sa kanila ng tama. Ayos lang. Tita, kumain ka ng tsaa at prutas. Ah, mali. Uminom ka ng tsaa at kumain ka ng prutas. Sige, salamat. Maputi ang kutis, maganda ang personality, fresh at kakit-akit. Hindi ko alam kung si Yancheng saan niya nakuha ang ganitong asawa. Pero sasabihin ko sa'yo, bilang babae, dapat maganda tayo. Kapag walang ginagawa, mamasyal, mag-spa, tungkol sa mga gawaing bahay. Iwan na lang sa yaya. Ah, hindi, iwan mo na lang kay Yancheng. Tita, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang magdusa si Wanyi. Tita, magsasama kami ni Yancheng ng maayos. Itong black card ko na ito, kung tatanggapin mo, parang regalo ko ito sa inyo. Hindi ko kayang tanggapin, tita. Tanggapin mo na yan, Wanyi. May pera ang tita ko. At saka, di ba't sabi mo noong nakarang araw, bibilhan mo ako ng damit, yan ang gamitin mo. Wanyi, anong ginagawa niyo dito? Pumunta ba kayo dito para maghanap ng damit? Hindi ba kami pwede pumunta dito? Ang mall na ito ay hindi basta-basta. Hindi ito para sa mga karaniwang tao. Paano kayo nakapasok? Mga mahihirap na tao? Hindi kami mahirap. Talaga ba? Di ba't ang hilig mo lang ay manghingi sa mga hotel at kumain ng libre? Walang yaka! Teka, sandali. Sino ba sila? Miss Feng, sila ang mga dalawang mahihirap na tao at walang galang. Ah, mahihirap pala sila. Huwag na lang makipag-away sa kanila. Si Miss Feng nga pala ay mula sa isang malaking pamilya. Huwag niyong gawing mabigat. Magalang siya. Alam mo ba kung sino siya? Ang pamilyang Feng ay isa sa 3 pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Siya ang panganay na anak ng babae ng pamilyang Feng. At malapit na siyang mag-asawa sa CEO ng Zongsha Corporation. Kaya magiging CEO's wife na siya ng Zongsha. Ang estado niya ay malayo sa inyo. Ang asawa ng CEO ng Zongsha? Asawa ng CEO ng Zongsha? Sabi ko na nga ba kung bakit hindi siya pumunta dito sa akin. Akala ko may problema siya. Hindi ko akalain na makakahanap siya na ibang babae. Nagpapakita ka ng hindi respeto. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para hindi pansinin si Miss Feng? Hindi ba dapat mag-sorry ka kay Miss Feng? Siya ang VIP ng store na ito. Alam niyo ba na kaya niya kayong ipatanggal dito pag sinabi niya lang? Hindi na kailangan pang magpatanggal. Ang presyo ng mga bilihin dito, hindi niyo kayang bilhin. Bawat isa sa mga damit dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Kayong dalawang mahihirap, hindi nyo kayang bilhin kahit isang pindutan. Hindi ba dapat kayong umalis agad? Sino nagsabi na hindi namin kayang bumili? Wani, hindi ba't sinabi mo na binigyan ka ng tita mo ng black card? Ipakita mo na sa kanila, takutin mo. Hindi pwede. Hindi pwedeng basta-basta gamitin ang card ni tita. Beses lang naman. Tingnan mo si Shen Shuangshang. Ang laki ng mata. Basta na lang gamitin ang black card, Jiang Wani. Ikaw na isa naglalako sa kalsada. Naglalabas ka pa ng black card? Ipakita mo nga. Sige na. Nagpapanggap ka pa. Hayaan mo ako na kumuha. Ano ba? Shen Shuangshang, anong ginagawa mo?
Totoo ba ito? Wala ibang black card na ito, hindi ba? Siguro wala naman itong laman kundi lang sente mo. Paano ka nakakuha ng eksklusibong black card ni Songsha? Ito ang eksklusibong black card ni Songsha Corporation. Paano ito mangyayari? Wala ka man lang ganitong bagay, Miss Feng. Chang Wonyi, paano magiging posibleng may ganitong card ng isang mahirap? Baka naman nagkamali ka ng tingin. Hindi pwede to. Nandiyan ang simbolo ng Songsha Corporation ng eksklusibong badge. Saan mo nakuha ang card na ito? Ibinigay sa akin ng tita ko. Paano mangyayari ng card niya na eksklusibo ng Songsha? Ito ay personal kong privacy. Bakit mo ba ako pinapakialaman? Yan. Maghanap tayo ng ibang mall. Tumigil ka! Ang card na yan ay may espesyal na kahulugan. Hindi basta-basta. Anong relasyon mo sa pamilya ng mga Hu? Miss Feng Shui. Sila ay mga nagtitinda lang ng mga kalakal sa kalsada. Mga walang halaga. Walang paraan na may connection siya sa pamilyang Hu. Kung ganun, ibig sabihin, ninakaw mo lang ang card na yan. Pinaghinalaan na kita na ninakaw mo ang eksklusibong black card mula sa Songsha Group. Ibigay mo ng maayos ang card. Kung hindi, ipapapulis kita. Bitawan mo ako! Ibinigay lang sa akin ng ibang tao ang card na yan. Ibinigay sa'yo ng iba? Sino ka ba? Ang mga gamit ng mga Songsha Corporation sobrang mahalaga. Nagnakaw ka mula sa Songsha Corporation at hindi mo kayang aminin. Wala kang takot. Anong karapatan mo saktan ako? Sinampal mo ako? Miss Feng, turuan mo siya ng leksyon. Chang Wonyi, mas mabuti pang ibigay mo na lang ang card. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pito ngayong araw. May magnanakaw dito. Hulihin siya. Subukan niyo saktan o apihin ang pamilya ko. Subukan niyo saktan o apihin ang pamilya ko. Ang ganda at ang sobrang class si tita. Tita, paano ka na pa rito? Nagkataon lang na dumaan ako. Hindi ko inasahan na narito ka pala. May nang-aapi ba sa'yo? Hindi ba't anak ng Feng family yan? Palagi nagkakapit kay Yan Chen. At ipinagmamalaki pa na siya ang fiancé. Sino nagsabi na nagnakaw si Won Yi ng black card ng Songsha? Ito ang ibinigay ko sa kanya. Ibinigay ko ito! Binigay mo? Bakit si Lola sa ganitong edad hindi na lang magpahinga sa bahay? Bakit kailangan pang lumabas at magkipagtulungan? Pero lubag sa batas yan. Magsabi ka ng totoo. Paano mo nakuha ang itim na card ng Songsha Group? Ipaliwanag mo. Kung malinaw ang sagot mo, baka matulungan ko pa kayo sa fiancé ko. Kasi, ang fiancé ni Miss Feng ay CEO ng Songsha Corporation. Talaga? Plano mong pakasalan ng CEO ng Songsha Group? Paano ko hindi alam yan? Ikaw, kalahating katawan na lang ang natitira. Pupunta na sa ilalim ng lupa. Paano mo malalaman? Oo nga. Baka nga kapag maging asawa na ng Pangulo si Miss Feng, ikaw matandang babae, baka noon, tuluyan ng mamayapa. Kapag nagpatuloy kang magsalita ng bastos, baka pagbabatukan kita hanggang mamatay. At ikaw rin! Kung sino man ang magtanggang saktan siya, ay paaalisin ko kayo sa Jiangcheng! Kung sino man ang magtanggang saktan siya, ay paaalisin ko kayo sa Jiangcheng! Papalayasin sa Jiangcheng? Itong anak na babae ng pamilyang Feng. Paano mo siya papapalayasin? Nabibiro ka ba? Talaga? Pumasok na kayo. May drama pa talaga. Baka dati kang artista. Matandang babae. Miss Feng! Siya si Miss Feng! Paano magagampanan nito? Itapon niyo sila! Opo! Tita, ang galing mo naman talaga. Si Yancheng talaga. Paano niya kayo pinapayagang maglakwatsa? Tatawagan ko siya. Yancheng, pumunta ka dito. Yeye, basta makita kitang masaya, okay na ako. May kailangan pa akong asikasuhin. Alis na ako. Tita, magkita na lang tayo ulit. Pakisama lang sa asawa mo. Magandang araw. Paalam! Yan! Won Yi, Anak, babagsakin mo ng pamilya Feng sa Jiangcheng. Si Feng Shui walang silbi. Hindi lang niya pinapahirapan si Wang Yi, kundi pati ako. naiintindihan ko. Tungkol sa mga problema sa Songsha, hayaan mo ang mga tao sa ibaba ang bahala. Maglaan ka ng oras para makasama ang asawa at anak mo. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Wang Yi, may gagawin pa si tita, kaya aalis na ako. Kapag may kailangan ka, makipag-ugnayan agad kay Yancheng. Huwag mong hayaang mapagod ka. Naiintindihan mo ba? Salamat, tita. Pasensya na't nahuli ako. Sabi ni tita, inapi ka daw. Kaya nagdesisyon ako na bibigyan kita ng regalo bilang kabayaran. Gusto mo ba? Oo, salamat.
Wala na ba? Walang masyadong pagpapahalaga, ha? May maraming paraan para magpasalamat ang mga babae sa mga lalaki. Halimbawa, Ibinigay ng matas na antas ang utos. Dapat makuha ang bilyong kontrata ng emperor. At kayo, lahat kayo yung mga designer na nagtapos mula sa kilalang mga universidad. Paano nyo hindi magawa ang isang disenyo na magugustuhan ng emperador? Wala bang magaling na disenyo? Emperor? Yung emperor ba na kay Xiaolong? si Xiaolong, siya yung sikat na negosyante ng alahas sa Jiangming. Hindi basta-basta siyang nagtatanong ng mga tao. Hindi siya basta-basta. Hindi ko inasahan na yung designer ng proyektong ito. Ikaw pala, Miss Yi. Sobra akong natutuwa. Guro, sana may pagkakataon na makapagpatuloy ako ng pag-aaral sa'yo. Si Xiaolong nga. Tinatawag akong guro. Zujay, kung gusto mo, ako na lang bahala kay Mr. Xiao. Wan Yi, ang emperor ay matigas na kalaban. Kahit ang mataas na antas, hindi siya matitibag. Huwag mong gawing mahirap. Zujay, huwag mong gawing pumunta ang isang graduate ng high school lang at makipag-usap sa Emperor. Baka mawalan lang tayo ng oras. Mag-aaksaya pa tayo ng oras. Kung hindi pa pinapayagan ni Xiaolong na maniwala na hindi naman siya ginagalang, wala na mangyayari sa future na partnership sa ating Emperor. Ikaw? Jiang Wan Yi, hindi ka ba natatakot magsalita na malaki at mapahiya? Kung may kakayahan ka, kunin mo ang partnership sa emperor. At ang posisyong chief designer, lahat ng yan ay ibibigay ko sa'yo. Sige. Zujay, kung makuha ko ang order na ito, at ang posisyon ng chief designer, ibibigay mo ba sa akin? Huwag kang magbiro. Kung hindi mo makuha, anong mangyayari? Kung hindi niya makuha, syempre, aalis na siya. Paano niyo paninindigan na manatili sa kumpanya? Sige. Napagkasunduan na. Talaga bang sinabi niya yun? Opo. At sa panahong ito, nakita ko ang kakayahan ng asawa niyo. Mr. Hu, ang may-ari ng Emperor, may isang designer na labis niyang hinahangaan na may codename na Miss Yi. Nakita ko ng magawa ng asawa niyo. Pareho ang estilo nila. Napakaganda na pagkakatulad. Baka nga kaya ng asawa niyo makuha ang collaboration sa pagkakataong ito. Hindi pwede. Si Xiaolong ay matalino. Natatakot akong maloko si Wang Yin sa kanya. Saan sila magtatagpo ngayon? Sa Jishan Club. Ihanda mo lang sasakyan. Pupunta ko mismo para tignan. Opo. Wan Yi, pakiramdam ko kasi hindi mo dapat ipagpatuloy ang pustang ito. Yung mga malalaking tao na hindi kayang pabagsakin ng mataas na antas, pinapunta ka nila. Ipinapakita lang nilang gagamitin ka nila. Huwag kang mag-alala. May mga paraan ako. At saka, paano mo alam na hindi ko kayang makuha ang order? Baka nga si Mr. Xiao ay magustuhan ako. Anong oras na ba? Puro kabiro. Bahala na. Nangyari na to. Kailangan ko na lang magpatuloy at subukan. Ito po ang VIP room ni Xiaolong. Wala pong reservation. Hindi pwedeng pumasok. Sir, baka pwedeng pagbigyan mo kami. Kenny, samahan mo muna ako. Maghintay lang tayo. Ang magandang yun, kailangan kong pag-usapan ang negosyo kay Mr. Xiao. Napakaganda niya talaga. Hayaan mo muna ako makipagkita sa kanila. Narinig ko, pumunta ka dito para makipagkita kay Xiaolong. Hindi ko kayo kilala. Siya si Qin Xiao, partner niya si Xiaolong. Isa siya sa mga kilalang pamilya sa Jiangcheng. Hindi mo ba alam? Patawad, hindi ko alam. Kenny, alis na tayo. Huwag kang magmadali. Maglaro muna tayo saglit bago ka umalis. Ang lakas ng dating mo. Baka gusto mong agawin ang pansin ko. Umalis ka! Qin Xiao, may sugat ka! Tumawag ng ambulansya! Qin Xiao, may sugat ka! Tumawag ng ambulansya! Magsialis na kayo. Isang kagat lang yan. Ako, isang bakal na lalaki. Hindi ko na kailangan ng ambulansya. Pero, ito ang unang pagkakataon ko na makatagpo ng isang tao na ganito kabangis. Ikaw naman ang unang sumugod. Bakit kami pang sinisinyo? Huwag ka nang magsalita. Kung hindi, papaalisin kita. Ako ang nanakit sa'yo. Kung may problema ka, ako na lang. Sige.
Anong pangalan mo? Jiang Wenyi. Jiang Wanyi? Parang pamilyar yung pangalan mo ah. Kung ganun, uminom tayo. At hindi na kita uusukin sa ginawa mo pananakit sa akin. Pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para makipag-inuman. Akala mo kung sino ka? Mismo ang mukha ni Qin Xiao hindi mo kayang tanggapin? Gusto mo ba ng pera? Kung ganun, ikaw, uminom tayo at bibigyan kita ng 10,000. Okay lang ba? Hindi lahat ng tao ay mahilig sa pera. Itigil mo na yung nagkakatsukang mukha mo. Hindi pa ba sapat? Sapat na ba? Sapat ba? Sapat na? Kunin mo yan at sunugin mo lahat ng pera mo! Nagkaroon ka ng lakas na loob na murahin ako? Ngayon tatapusin na kita! Huwag niyo siyang galawin! Bakit ka lang nakatambay? Lapitan mo yung isa! Ngayon, susubukan ko kung anong pakiramdam ng isang purong babae. Lumayo ka! Tanggalin mong marumi mong kamay! Sino ka bang sumisira sa plano ko? Alam mo ba kung sinong papa ko? Sino bang papa mo? Si Qin Xiao Chan, ang negosyante. Kahit ang Diyos pa ang dumating, hindi ka makakaligtas. Okay na, alis na tayo. Anak, anong nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Anong nangyari? Sabi ng binata, kani-kanina lang sa Jishan Club, biglang pumasok ang isang lalaki at walang dahilan sinaktan siya. Maraming bali sa kanyang mga kamay at braso. Sabi ng doktor, medyo malubha, kailangan ng 1 taon ng pagpapagaling. Ano? Nakilala mo ba kung sinong gumawa nito? Matapang siya. Sa Jiangqing pa sinaktan ng anak ko. Talaga yata hindi siya natatakot sa buhay niya. Agad i-anunsyo niyo sa lahat. Kahit pa maghukay ng lupa, kailangan ko siyang mahanap. Aatrasin ko ang mga balat niya. Hello? Boss Xiao, dapat ay magkikita tayo upang mag-usap pero may nangyaring hindi inaasahan. Wag. Wag po kayong mag-alala. Narinig ko na ang tungkol dito. Si Kintian, talagang gago. Wag po kayong mag-alala. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. President Hu! Anong nangyari? President Xiao. Pinag-iinitan ang asawa ko ng anak ni Qin, kaya pumunta ko dito upang makuha ang hustisya. Ang asawa niyo po ba? Ay si Mrs. Yi. Ang pangalan ng asawa ko ay Jiang Wanyi. Kilala mo ba siya? Nakilala ko ng asawa mo. Nakatulong siya sa akin dati. Ngayon lang nangyari ito. Pumunta rin ako dito para humingi ng sagot. Kaya pala. Boss Xiao, President Hu, paano kayo narito? Ang dalawang matataas na posisyon ay narito. Bakit hindi man lang ako tinawagan bago dumating para makapaghanda naman ako? Ikaw ba si Qin Xiao Tian? Hinahanap kong anak mo. Hindi ko inaasahan. Ang anak ko, si Qin Tian. Magkikilala ko pa siya kasama kayo at si Boss Xiao. Mga malaking tao dito sa Jiangqing. Talagang ang isang karangalan niya. Narinig ko na nasaktan ng anak mo. Anong nangyari? Ay... Huwag mo nang banggitin. Hindi ko talaga alam kung sino ang matapang na gumawa nito. Binali pa ang 2 tadyang ng anak ko at nabali pa ang kanyang mga daliri. Talaga yatang may lakas ng loob. Kung mahuhuli ko siya, tatanggalin ko ang balat niya. Ganun ba? Oo. Sinubukan pang magyabang sa ibabaw ng pamilyang Qin ko. Tiyak na hindi natatakot sa buhay niya. Ngayon, ang anak ko ay lalo pang pinuri ang 2 mataas na tao tulad ninyo. Kapag kumalat ang balitang ito, ang posisyon ng pamilyang Qin ko ay tiyak na magiging mas mataas pa. Ang batang ito ngayon, sinubukan pang bastusin ang anak ko. Sa darating na panahon, babayaran niya ito ng dobleng halaga. Andito lang ako. Titignan ko kung paano mo ko pababayaran ng dobleng halaga. President Hu, anong ibig niyo sabihin? Hindi makita ang halaga. Ang magtuturo sa anak mo ng leksyon ay si President Hu. Ano? Qin Xiao Tian, ang anak mo ang nangapi sa taong yan. Ako si Hu Yanchen, ang asawa ko. Ano? Paano ito nangyari? President Hu, tiyak na may pagkakamali lang dito.
Ang anak ko, siguro hindi niya alam na siya ang asawa mo. Kung hindi niya alam, bakit niya pinapahirapan ng isang babae? Ang anak mo ay isang masahol pa sa hayop. Isang walang kwentang tao. Kung anong nangyari ng anak mo ngayon ay dahil sa iyong kulang na disiplina bilang ama. Tapos na ang pamilyang kin ninyo. Kung ang ibang tao ay gagalawin ng asawa ko kahit isang piraso, ibabalik ko ito ng dobleng halaga. Ang sinabi ko ngayon ay tiyak. Simula ngayon, pakakitaan ko ang pamilyang kin na mawala mula sa Jiangcheng. Sa isang gabi lang, wala na ang pamilyang kin ko. President Hu. Boss Xiao. Hindi pa alam ng asawa ko ang tunay kong pagkatao. Pakiusap, kalimutan mo ang nangyari ngayon. Opo, naiintindihan ko. Hello. Miss Zhang, nagkabasag na ang Kin Corporation. Pero nakita ko ang asawa mo dito. Ang asawa ko? Pumunta ba siya sa Kin Corporation para maghanap ng gulo? Hindi. Ang Kin Corporation ay nalugi dahil sa nangyaring ito. Kaya sila nalugi. Nalugi? Paano naman nangyari yun? Bahala na. Teka, Mr. Xiao, hindi pa alam ng asawa ko na ako isang international designer. Hindi mo ba siya sinabihan? Wala. Nangako akong hindi magsasabi. Pagkatapos mong magpahinga, pag-usapan natin ang collaboration. Okay? May sekreto palang pareho. Talagang mahilig maglaro ang mga tao dito sa syudad. Tara na, may sekreto palang pareho. Asawa ko, umalik ka na. Pumunta ka ba sa Kin Group? Pinukso ka ba nila? Wala akong problema. Gusto ko sanang humingi ng sagot sa kanila pero sila itong napahamak. Na-bankrupt tuloy sila. Wanyi, isinama ni tita si Zhang yan. Hindi na siya makikialam mamaya at natulog na siya sa amin. Wala na siya. Tahimik na sa bahay. Ang ibig kong sabihin, tayo na lang dalawa dito sa bahay. Pwede ba akong... Mr. Hu, kasal na tayo. Wala ka nang kailangang ikahiya. Mrs. Hu, kung ganun, hindi na ako mahihiya. Mr. Xiao, Miss Yi, mabuti na bang pakiramdam mo? wala na akong sakit. Oo nga pala, yung order mula sa Zhongsha at Wangju, inaasahan kong pag-isipan mo ng mabuti. Huwag mong gawin dahil lang sa pagmalasakit mo sa akin. Miss Yi, masyado kang magalang. Ang mga gawa mo ang pinakamaganda na nakita ko. Walang duda. Tignan mo. Narito ng kontrata. At pinirmahan ko na. Pakipirmahan mo na lang din. Salamat. Jiang Wenyi! Zuje, tinatawag mo ba ako? Si Kintian ay maluhang nasaktan. Hindi titigil ang Kin family dito. Pumunta ka pa ng trabaho. Jiang Wenyi, pinapayuhan kita na mag-impake ng maaga at umalis sa Zhongja Group. Baka mapalayas ka pa ni Zuje. Para ka nang ang asang ulo nakakahiya. Alam niyo ba, nasa mata ko ngayon, ang tingin ko sa inyo, tulad kayo ng mga tanga. Jiang Wanyi, huwag ka namang sobra. Isa kang taong malapit nang mawala. Anong karapatan mong husgahan kami? Sino nagsabi na mawawala ako? Ikaw mismo ang nagsabi. Kung hindi mo makuha ang orders ng Wangju ng 1 trilyon, mag-e-empake ka at alas na sa Zhongsha. Nagkakatawa. Sino ang nagsabi na hindi ko nakuha ang trilyong order? Tingnan niyong mabuti. O ito. Ano? Ito ang trilyong order ng Wangju. Binabati kita, Jiang Wenyi. Natagumpay mong nakuha ang trilyong order ng Wangju. Simula ngayon, magiging punong designer ka na sa design department. Promotion at dagdag sahod. Salamat, Zuje. Wow, Wenyi, ang galing mo. Maging mabait lang. Nasa kamay ko na ang trilyong kontrata ng Wangju. Paano nakuha ni Mrs. Hu? Baka si Mrs. Hu talaga ang kumuha nito. Hindi. Kailangan ko talagang sabihin sa CEO. Anong sabi mo? Talaga ba? Siya ang kumuha ng trilyong order ng Wangju? Opo, Mr. Hu. Akala ko na tinutulungan ka ng asawa mo nang hindi mo alam. Pero nang nakita ko yung kontrata, mas malaki ito ng 1 milyon kaysa sa aming pinag-usapan. Hindi ito galing sa isang baguhang designer na kaya lang gumawa nito. Para akong nakakita ng gawa ng yumaong Mr. Nilong. Narinig ko na si Mr. Nilong, isa lang ang tinatanggap na estudyante sa buhay. Siguro ang asawa niyo yun.
Hello? Hello, asawa ko. May magandang balita ako. Dahil sa sarili kong pagsusumikap, na-promote at nadagdagan ng sahod ko. Ngayon, hindi mo na kailangan magsumikap para sa pamilya natin. Kaya mamaya, umuwi ka ng maaga. Mag-celebrate tayo. Sige! Asawa ko. Sobrang sosyal ng restaurant na ito. Bawat pagkain ay libo-libo. Gusto ba natin ng ganitong kaluhuan? Ngayon na na-promote at nadagdagan din sahod mo, baka hindi mo pa rin kayang kumastos para sa akin. Maglabas ka na naman ng pera. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko kayang alagaan ka, paano kung magiging karapat-dapat na maging asawa mo? Jiang Wenyi? Paano ka nagkaroon ng pera para kumain sa lugar na ito? Siguro naubos na ang year-end bonus mo sa social na restaurant. Bakit may nakapasok na langaw dito? Ang ingay. Sinong tinutukoy mong langaw? Anak, huwag ka nang magalit. Siya ay inggit sa'yo. Malapit ka nang maging isang milyonaryo. Huwag mo nang pansinin ang mga basura na yan. Oo nga. Sa makalawa, may red wine party ang Gwangju. Pag nakipagkita ko kay Xiao Shansheng, makukuha ko ang malaking proyekto ng kumpanya. Ang Jiang family natin ay dapat mapasama sa mga malalaking pamilya sa Jiang City. Sa Xiao Shansheng? Gusto rin ng mga disenyo mong gawa? Ay, anong alam mo? Ang anak namin si Sisi ay sikat sa buong mundo. Ang pinakamatagong designer. Ma, lihim pang mga bagay na ito. Huwag ka muna magsalita. Mahirap magkahanap ng magkakataon ng panggap bilang misteryosong disenyo ni si Missy at magkipagnegosyo kay Xiaolong. Kung mabubunyag ako, tapos na ako. Naiintindihan ko. Basta't may mga tao nang tatrabaho lang para ikahiya ang pamilya nila. Wala nang ibang magagawa. Iyon sa anak namin si Sisi. Talaga namang magkaibang magkaiba. Sisi, alika na. Pupunta tayo sa ibang lugar. Huwag hayaang madungisan tayo ng basura. Tama na. Huwag mong babayaan na sirain nilang ating mood. Makikinig ako sa'yo. Ayon kay Jiang Sisi kanina. Gusto niya makipag-collaborate sa Hangzhou. Si Xiaolong, nagustuhan niya mga tao ganito, kailangan ko yatang maghanap ng paraan para tanungin siya. Wanyi, pwede ba naming makita ang disenyo mo para sa Gwangju? Oo, sige. Sandali lang. Ang disenyo ni Jiang Wenyi, parang pamilyar ang estilo. Hindi ba't estilo ito ni Mr. Nylon? Ang huling disipulo niya ang disenyo ni Miss Ye, hindi ba? Sabi ni Wanyi, fan siya ni Miss Ye. Kaya hindi nakakapagtaka. Tila malinaw na ito'y pangungopya. Akala mo ba hindi namin makikita? Sino nagsabi na si Jiang Wanyi ay nangopya? Ano ebidensya niyo para sabing nangopya siya? Ang aking disenyo ay may mga inspirasyon mula sa kasalukuyan na sumusunod sa trend ng komersyal at may halong mga elemento ng culture ng bansa, kaya inihalo ko ang mga sinaunang barya. Ito ang isang disenyo na wala pa sa kasalukuyan. Paano niyo nasabi nang nangungopya ako? Maganda ang sinabi mo. Wala naman talagang pangungopya kay Jiang Wanyi, hindi ba? Malinaw na ikaw ay paborito mo si Jiang Wenyi. Oo nga. Ginugol mong pansin sa kanya ay malinaw na ginagawa mo ng ibang trato sa kanya. Ngayon, kinopya na niya ang mga gawa ni Miss Yi, pero paborito mo pa rin siya. Kailangan mo magpaliwanag sa aming departamento. Ganito ba talagang pamamahala dito sa Zhongsha? Kung hindi mo kami papansinin, tama na, tama na. Kakarinig ko lang ng balita na magkakaroon ng red wine party bukas sa Gwangju. Sa oras na yon, magkakaroon si Miss Yi ng personal na presensya. Naipasa ng mga imbitasyon sa lahat ng mga tao. Kung talagang may duda kayo na kinopya ni Wanyi, pumunta na lang kayo at makipagharap kay Miss Yi. Bakit hindi ko alam na pupunta pala ako sa red wine party? Anong alam mo? Siya nga pala si Sisi, ang pinaka-misteryosong designer sa buong mundo. Si Missy na siyang international designer. Hindi kaya si Jiang Sisi ay nagpalit ng identity para makipagtulungan kay Xiaolong. Ninakaw ang aking pagkakakilanlan. Okay, Jiang Sisi, hindi ko na sana gustong makialam. Pero ikaw na mismo nagpilit. Huwag mo kong sisihin. Wanyi, anong pinagsasabi mo? Tungkol sa red wine party bukas, pupunta ka ba? Siyempre, pupunta ako. At mayroon pa akong mahalagang gagawin. Kung maliit ka pa, hindi ka na makakapasok. Wanyi, huwag kang magkalat ng kahit anong kalokohan ngayon. Kung dati, okay lang nagbibiruan tayo. Pero kung mga darating ngayon ay mga tagahanga ni Missy, hindi tayo may kakayang makialam. Okay. Si Missy ay narito na.
Miss Ye, Missy! pwede po ba Ang ganda makahingi niyo ng naman po. autograph? Pwede Ang pa ganda niyo, autograph? Miss Ye. Missy! Salamat, salamat. Jiang Wonyi, bakit ka nandito? Magkano bang lakas ng loob mo panggap na Miss Ye? Pumayag ba siya magpanggap ka? Ano? Magpanggap na Miss Ye? Jiang Wonyi, anong pinagsasabi mo? Naiingit ka lang sa akin at sinasadya mong manggulo dito, tama ba? Ikaw, isang babaeng nagtitinda sa kalsada. Pwede bang makapasok sa mga pino at mataas na lugar tulad nito? Hindi ka ba dapat umalis na? Magsuot ng mataas na sombrero. Akala ko ba chef ka na? Ngayon ay ang banquet ng Wangju at ako ay narito dahil may imbitasyon akong nakuha. Anong karapatan mong paalisin ako? Karapatan? Bilang isang international designer na si Miss Ye. At ikaw, isa ka lang basura na nagtitinda sa kalsada. Wala kayong alam. Ang babaeng ito ay high school graduate lang at nagtitinda sa kalsada para mabuhay. Isa lang lubos ng mababang tao. Ngayon, umaasa na lang sa pang-aakit ng mga lalaki para makapasok sa Zongsha at pumasok sa banquet na ito para lang sirain ang partnership ko at ng Wangjo. Ang ganitong klase ng tao, pwede bang makapasok sa banquet ng Wangjo? Oo nga, pinipigilan mo ang partnership ni Miss Ye at ni CEO Xiao. Pwede mo bang sisihin ang sarili mo? Oo, tama. Kayo nga naman, talaga namang makasarili. Puro pansariling interes. Pero, ang iniidolo niyong tao ay isang pekeng tao. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na si Jiang Sisi ay hindi talaga si Missy? Tama. Anong karapatan mong sabihin hindi siya si Missy? May pruweba ka ba? Oo nga, umalis ka na nga. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Anong karapatan? Hayaan niyong sabihin ko sa inyo kung anong karapatan. Dahil ako, ang tunay na Miss Ye. Dahil ako, ang tunay na Miss Ye. Miss Ye? Imposible! Napaka-imposible! Jiang Wonyi, anong pinagsasabi mo? Bakit ka nagpapanggap na akong pagkakilala ni Miss Ye? Sa tingin ko, kumain ka ng tapang ng oso at lakas ng tigre. Hindi ba't sinabi niya na ang babaeng ito ay high school level lang? Ang level ni Miss Ye ay sobrang taas. Paano siya magiging si Miss Ye? Sa tingin ko, itong babaeng ito, ginagawa lang ito para magpapansin. Jiang Wonyi, narinig mo ba yun? Sa tingin ko, iniisip mo na makikipag-collaborate ako kay President Xiao ng Wangju at naiinggit ka lang. Ginusto mong pumunta dito para pasamain ako. Sinasabi ko sa'yo, kung marunong ka, dapat umalis ka na agad. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon. Sige. Kahit na si Mr. Xiao nakita na ako. Hindi. Ang totoo, ako ang tunay na Miss Ye. Hayaan mong makita niya kung sino sa atin ang tunay na Miss Ye. Ikaw ba? Akala mo ba na sa pag-aantala ng oras may silbi? Kung malaman ni Mr. Xiao ng pinakagalang niyang Miss Ye, ay ikaw na isang impostor, siguradong magagalit si Xiao. Mas mabuti pa na huwag mo dungisan ang mata ni Mr. Xiao. Kisayaan kong manatili dito. Tawagin ang mga tao! Bakit nagtangatangahan pa? Ano pang hinihintay niyo? Itapon niyo na siya! Tignan natin kung sino ang magtatangkang galiwan siya ngayon. Tignan natin kung sino ang magtatangkang galiwan siya ngayon. Anong gagawin ko? Dapat sana hintayin ko pa na may labas si Jiang Wonyi bago ako makipag-usap kay Mr. Xiao ng hiwalay. Hindi ko inasahan na darating siya ng ganito kabilis. Hindi kaya nakipagkita siya kay Miss Ye talaga. Dumating na si Mr. Xiao. Siya talaga ang may alam kung sino ang tunay na Miss Ye. Madali lang niya matutukoy kung sino ang nagpapanggap. Bakit papunta siya sa akin? Hindi kaya si Jiang Wonyi ay hindi talaga si Miss Ye. Si Mr. Xiao ay talagang gusto ko. Mr. Xiao, ako... Anong akala mo sa'yo? Bakit mo kinakontra ang pinagmamalaki kong Miss Ye? Pasensya na Miss Ye, naistorbo kita. Mga kaibigan, ang babaeng ito, si Jiang Wonyi, ay ang Miss Ye na aking tinitingala. Miss Ye, si Jiang Sisi ay isang pekeng tao lamang na nagpapanggap lang walang ibang layunin kundi ang makipag-ugnay sa akin. Ang kanyang mga gawain ay napakababa at hindi mapapatawad. Huwag nang pag-usapan ang negosyo ng Jiang. Wala nang koneksyon kay Jiang Sisi. Hindi ko na papapasukin ang kahit anong negosyo. Ang pangalan ko ay hindi konektado sa kanila. Huwag kang magtangkang magsalita bilang Jiang family. Kayo ay nagkukunwaring iba. Talaga namang nakakahiya. Imposible! Mr. Xiao, hindi ko talaga sinasadya. Pwede bang magpatawad ka na kahit isang beses lang? Tawagin ang mga tao ko at itapon niyo siya! Opo. Bitawan niyo ako! Yang Jiang Sisi na yan, paulit-ulit na inaapi si Wonyi. Diretso na siyang putulin ang mga pagkakataon niya. Opo. Ha?
Mr. Hu, ang ibig mong sabihin ay pababagsakin ng Jiang family? Paano naman ang asawa niyo? Hayaan mo si Jiang Sisi ang magpabagsak sa Jiang family. Tapos saka natin bilhin ulit para sa asawa ko. Ipangalan mo muna kay Lola Jiang at laruhin sa kanya. Opo, naiintindihan ko na. Mr. Xiao, pasensya na. Nandito na ang asawa ko. Alis na ako. Bakit ka nandito? Yung nangyari kanina. Nakita mo ba? Nakita ko. Narinig ko na pupunta si Jiang Sisi dito. Nabahala ako baka maapi ka na naman. Kaya nagmadali akong dumaan. At hindi ko inaasahan na ang tatag na pala ng asawa ko. Hindi naman. May kaunting kasikatan lang. Hindi ka lang basta may kasikatan. Ang dating mo ay talagang malakas. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Wala naman akong dapat sabihin. Alam mo naman na dahil sa mga issue ko sa edukasyon, hindi ako nakapasok sa malalaking kumpanya. Kaya nag-start ako na mag-post online. Isang beses, nakuha ko ni Mr. Xiao, kaya nagkaroon ako ng ilang respeto. Pero pagkatapos, naisip ko na parang pagod na ako sa ganitong buhay, kaya nagbenta na lang ako. Ang ganda mong tao. Ano man ang gawin, magiging magaling ka. Okay, umuwi na tayo. Gusto ko ng pagkain mo. Sige. Pagdating din sa bahay, may sasabihin din ako. Ang anak ng Jiang Group pinagtabuyan mula sa Royal Banquet. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak at maaaring maharaw sa pagkalugi. Walang kwenta! Tignan mo kung anong pinasok mo! Si Papa lagi na lang kay Jiang Wanyi! Sinira niya ang magandang pagkakataon ko! Tama na! Ayoko na makinig sa mga palusot mo! Kailangan mong maghanap ng solusyon. Ibabalik mo sa akin lahat ng mga partner na nag-cancel ng kontrata. Kung hindi, huwag mong asahan na mananatili ka pa sa pamilyang ito! Sisi, kailangan mong mag-isip ng solusyon. Kung hindi, tapos na ang pamilyang Jiang. Tatawag ako. Tawag! Hello, Mr. Lee? Si Jiang Sisi to. Hello? Hello, Mr. Wang? Si Jiang Sisi to. Tungkol sa partnership. Si Jiang Sisi tama ba? Sa kakayahan mo, hindi ka pa sapat para makipag-partner sa amin. Huwag ka lang tumawag. Hello, Mr. Lu? Teto Lu, tingnan mo na lang. Sa mga naging relasyon natin dati, tulungan mo ng pamilyang Jiang. Huwag mong gawing komplikado. Sino ang may relasyon sa'yo? Ininsulto niyo ang Wang Ju. Ayaw na namin makipag-partner pa sa inyo. Mag-isip-isip na lang kayo. Tapos na? Talaga bang tapos na ang pamilyang Jiang? Ay, nako! Paano na tayo nito? Itong hindi magalang na anak na ito! Talaga niya sinira ang pamilyang Jiang! Paano na kaya tayo nito? Lahat ng ito ay dahil kay Jiang Wanyi. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Hindi ko siya palalampasin. Asawa ko, hindi ka ba nagagalit kung itinago kong pagiging designer ko? Hindi ka ba galit? Anong dahilan para magalit? Ang napakagaling ng asawa ko. Wala na akong dapat ipag-alala. Pero kung sasabihin ko sa iyo ito ngayon, ako rin ba Hello, Lola? Wanyi, apo, bukas may parent-teacher conference si Anan sa school. Kayo ni Yancheng, huwag kalimutang pumunta. Mga ilang araw na kayong dalawa hindi siya binisita. Nagalit na siya. Oo, sige Lola. Sandali lang. Nakatulog na ba si Jan yan? Baka gusto niya makipag-usap sa amin. Kakatulog lang niya kanina. Bukas na lang kayo pumunta. Opo, sige. Lola, magpahinga na kayo ng maaga. Sige, salamat. Teka nga honey. Ano nga ba yung sinabi mo kanina? naalala ko lang na Bigla ko lang naisip, si Jiang Yan, sa totoo lang, hindi naman anak ni Huyan Cheng. Kahit gaano siya kabait, sigurado ako may kunting sama ng loob siya. Asawa ko. Naalala mo ba si Jiang Yan? ano? Paano ko naman magagambala? Ikaw at si Jiang Yan, kayong dalawang pinakamahalaga sa buhay ko. Talaga bang hindi ka nag-aalala? Mukhang kailangan ko ipakita sa iyo kung gaano ka-importante, kung anong pakiramdam ko tungkol dito. Wanyi, pwede bang ikaw na lang sumagot niyan? Sir, may oras po ba kayo ngayon? May emergency meeting po dito sa kumpanya. Siguro mali ang pagtawag. Siguro na mali ang pagtawag na yun. Hindi pwedeng dahil magkapareho kami ng pangalan ng CEO na ako na ang tinawagan. Kaya tumawag ulit at itanong. Ay! Mr. CEO, bakit mo pinatanggal ang tawag kanina? Ako si Duming. Nabawasan ng baterya ang cellphone ko. Gamit ko ang telepono ng iba. Wanyi, pakinggan mo ko. Huyan Chen. Huyan Chen? Mr. Hu? Paano mo nakuha ang blocker ni Zongsha? Kaya ikaw palang CEO ng Zongsha Group. Pasensya na, Wanyi. At itinago ko sa iyong pagkakakilalan ko. Tingnan mo, nalaman kita. Masaya ka. Tama ba, CEO Hu? Wala akong kasalanan. Ayoko nang pakinggan ang mga paliwanag mo.
6 na taon ang nakalipas. Niloko mo na ako noon. Ngayon, hindi ko na ulitin pa. Hindi, Wanyi. 6 na taon, hindi kita pinuntahan dahil wala akong magawa. Ayokong maranasan mo rin ang nararamdaman ko. Huwag muna tayong magkita. Kailangan ko ng oras para muling mag-isip tungkol sa atin. Wanyi. Huwag kang sumunod sa akin. Wanyi, pakinggan mo ako, Wanyi. Wanyi! Mama, pupunta po ba si Papa para sundin ako? Cheng yan, medyo abala si Papa sa trabaho. Ako lang makakasundo sa'yo. Pero sabi po ni Lola, pupunta si Papa bukas sa parent-teacher meeting. Mama, hayaan mo na lang si Papa pumunta sa parent-teacher meeting at pagkatapos ay magtrabaho. Okay lang po ba yun? Okay lang ba? Cheng yan, mabait kang bata. Hindi mo gusto makasagaba sa trabaho ng Papa mo, hindi ba? Sige na nga. Pero pagbalik ni Papa, magbibigay ako ng pasasalamat sa kanya. Pupunta na tayo sa paaralan. Ito ang deposito. Gawin mo siyang mawala. Pagtapos na, bibigyan kita ng 1 million. Sino kayo? Anong balak niyo? Mag-ingat ka! Yan, Cheng. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Wanyi, okay ka lang ba? Hindi ako nasaktan. Ikaw, Chang Wonyi, pumunta ka na sa impyerno! Huyan Cheng? Huyan Cheng, okay ka lang ba? Wanyi, kung sakaling mabuhay pa ako, patawarin mo ako, ha? Patatawarin na kita. Basta't buhay ka lang. Huwag mo kong iwanan. Patatawarin na kita. Ang mga silita mong yun ay sapat na. Huyan Cheng, gumising ka! Ah! Huyan Cheng, sabi ng doktor, tinamaan ka sa ulo. Posibleng hindi ka na magising. Malubhang pagkakasugat ng ulo mo. Bakit mo kailangang iligtas ako? Siguro naman ay kaya kong umiwas. Simula nang dumating ka, pakiramdam ko ang buhay ko ay naging mas maliwanag. Dati, may Lola at si Jiang Yan. Pero pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Hanggang dumating ka, ikaw ang nagprotekta sa akin. Kasama kita sa pag-alaga kay Jiang Yan. Pakiramdam ko, ang buhay ko ay lahat ay naging iba. Dati, kasama kita. Hindi nag-aatubiling samahan at mahalin ako. Pero bakit ngayon ay nakahiga ka na dito? Gumising ka na. Gumising ka na, tingnan mo ako. Nagising ka na. Pupuntahan kong doktor. Wala akong sakit. Pahawak naman muna. Akala ko hindi ka na magigising pa. Hindi na kita iiwan kailanman, ha? Mr. Hu, nagising ka. Kung gusto mo, maghintay na lang ako. Wala namang problema. Mag-usap na lang kayo. Kasi, ikaw ang CEO ng Huyan Cheng. Ano ka ba? Hindi ba't sabi mo patatawarin mo na ako? Balang araw, babawi ako sa'yo. Ngayon, pupuntahan ko muna si Jiang Sisi. Mag-ingat ka po. Pakisundan siya. Huwag siyang hayaan mag-isa. Sige po. Nagpadala na po ako ng tao para protektahan ang asawa niya. Kung may ano mang mangyari, sabihin niyo sa akin agad. Ako nang magpupunta. Sige po. Si Jiang Sisi at ang mama niya ang may ebidensya ng paglililang sa asawa niyo. Naitipon na lahat ng ebidensya. Ngayon, kulang na lang ng isang saksi. Pero walang problema. Ang ating abogado ay tutulong sa kanilang hatol. Pero, kailangan pa ng oras. Sige, diretsong ipaghanda ang abogado. Bukas, ipapasok natin sila. Ang buong pamilya ng 3 tao. Hoy! Anong ginagawa mo? Ngayon, ikaw ay iniwasan ng Jiang family. Pinalayas ka na. Che! Jiang Wonyi, bakit ka nandito? Ikaw ang pinunta ko dito. Jiang Sisi, paulit-ulit na kitang pinatawad. Pero hindi ka pa rin natuto. Paalala ko lang, kung hindi dahil sa malas ni Yancheng, malapit mo nang patayin ang buhay niya. Ano? Pinagbintangan mo ang pangalan ng anak ng si Huyan Cheng? Gusto mo talaga mamatay, ha? Hindi ko nais nasaktan si Huyan Cheng. Hindi ko alam na siya pala si Huyan Cheng. Gusto ko lang sana takutin siya. Si Jiang Wonyi na babaeng ito. Isang babae ka lang.
Bakit ako nang dusa ng lahat? Dapat kang mamatay! Isang sampal para sa'yo. Dati akong pinagmumura mo. Isang sampal para sa'yo at sa nanay mo. Dati kayo nang aapi sa akin. Isang sampal para sa'yo. Gusto mong sirain ako pero ikaw pang nagkasala kay Yancheng. Sisi! 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 Ano bang gusto niyong gawin? Jiang Wenyi, kung may galit ka, sa akin na lang! Huwag mong galawin ang anak ko! Hanggang ngayon, gusto mo pa rin protektahan ang anak mong kriminal. Alam mo ba na ang anak mo ay nagbayad ng tao para pumatay? Halos patayin ang asawa ko! Karma niyo yan! Walang kasalanan ng anak kong si Sisi. Wala siyang kinalaman dito nang dahil sa'yo, kaya iniwan siya ng boyfriend niya. Hindi na sana siya naghirap para pamahalaan ang kumpanya at buong araw nakikipag-inuman sa mga malalaking boss. Ngunit ngayon, pinapahirapan na nila. At ikaw naman, nasa salo-salo ka pa ng mga hipokrito. Sinasadya mong galitin siya. Dahil dyan, pati ang pamilya namin hindi makabangon. Lahat ng ito'y kasalanan mo. Dapat patay na kayong mag-asawa noon pa. Ano bang ginagawa ko? Akalain ko na magmamakawa kayong mag-ina. Sisi! Ano bang balak mo, Jiang Wenyi? Gusto kong aminin niyo lahat ang mga kalokohang ginawa niyo sa mga taong ito. I-record niyo lahat. Kung hindi niyo sasabihin ngayon, hindi ko alam kung mabubuhay pa kayo. Hindi ko kayang tiyakin. Dapat alam niyo rin. Bilang si Hu Yancheng, hindi madaling itago ang pangyayaring ito. Hindi mahirap. Ikaw na masamang babae ka! Hindi ka pa ba magsasalita? Gusto mo bang madamay ako? Sige! Sasabihin ko lahat! Noong mga taon na yon, ako ang umakyat sa kama ni Jiang Wei. Ako ang nangakit sa kanya. Ako ang nagpasimula ng lahat para mag-divorce sila ni Xiao Wanshu. At saka, hindi niya anak si Sisi. Siya ay anak ko sa ibang lalaki. Gusto mo akong lokohin! Ano pa? At ang mama mo, ako ang nagplano ng kanyang pagkamatay. At alam din ng papa mo, si Jiang Wego. Pero tinulungan niya akong itago! Ano? Hindi sa sakit namatay ang mama ko. Ano? Hindi sa sakit namatay ang mama ko. Wanyi. Tama na, Wanyi. Ihahatid kita pa uwi, okay lang ba? Tuturuan ko sila ng leksyon. Ihahatid ko sila sa presinto. At tungkol naman kay Jiang Sisi, ihahatid siya sa mental hospital at pahintulutan na mag-enjoy doon. Wag! Ayoko pumunta sa mental hospital! Pakawalan mo ako! Ayoko pumunta! Pakawalan mo ako! Okay ka na ba? Kakalabas mo lang mula sa hospital. Tapos tumakbo ka agad papunta sa akin. Masakit pa bang ulo mo? Hindi na. Wanyi, pasensya na sa lahat ng naranasan mo sa loob na 6 na taon. Baliw ka talaga. Gago ka? Hindi ba't pinatawad mo na ako? Pinatawad kang demonyo. Nung 6 na taon ang nakalipas, pinanganak ko ang anak ko na walang ama. Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Pwede mo kong sapakin, murahin o parusahan. Basta't huwag ka na magalit, basta't hindi mo ko iiwan. Puti ka pa. Wanyi, bakit hindi ka nagsasalita? Ikaw, ayaw mo na ba sa akin? Oo, ayaw kita. Ang ayaw ko, ikaw noong 6 na taon ang nakalipas. Ang gusto ko, ikaw ngayon. Gusto din kita. Wanyi, ngayon, pwede na ba kitang ihatid pa uwi? Mahigit 10 minuto na. Hindi pa ba tayo nagkakarating? Dumating na po tayo. Ang buong mansyon na ito, lahat ito ay kay General Hu. Ang ibig mong sabihin? Ang buong mansyon na ito ay sa pamilya mo? 10 minuto lang ang layo. Diyos ko, ang kahirapan ay naglilimita sa aking imahinasyon. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay magiging iyo rin. Malulib na tinatanggap ang bagong Ginoo at ginan sa kanilang tahanan. Malulib na tinatanggap ang bagong Ginoo at ginan sa kanilang tahanan. Bakit nandyan si tita? Mama, Dahil ikaw ang aking manugang at habang tumatagal ay mas lalo kita nagustuhan. Ho Yancheng, niloko mo na naman ako.